Alam nyo ba na kilala ang Macau sa kanilang mga naglalakihang kasino? Pero bago pa sila nakilala doon, yung backbone ng kanilang economy nag-uumpisa sa fishing and paggawa ng firecrackers. Now, dito sa Taipa, Macau, meron silang ruins ng nag-iisang firecracker factory. Actually, so heto pala ang Yiklong Firecracker Factory na dito lang matatagpuan sa Taipa. And this is one also of the less visited tourist destination site dito sa Macau. Dahil ang katabi lang nito is yung Old Taipa Village, which is nandun yung mga restaurant and shops. Pero kapag may time kayo, pwede kayong dumalaw at magbisita dito dahil libre naman ito. Hindi ko na i-detalye kung paano ang paggawa ng firecracker dito. Pero iikutin natin ang buong area para makita nyo at malaman nyo, at meron akong konting i-detalye para kung sakali may extra time kayo, makonsider nyo itong dalawin at puntahan. Parte ito sa kanilang restoration and protection project ng Macau Tourism Bureau. So i-imagine mo na lang, babalik tayo sa nakaraan, yung ilog na yan yung nagsisilbing daluyan o daanan pag-transport ng kanilang mga goods. Hindi madali ang magpatayo ng firecracker factory dito sa Macau kasi kailangan pa ng approval ng mga residente. Bibigyan ko kayo ng idea tungkol sa paggawa ng firecrackers. Meron silang 14 station, ang fuse gluing workshop, waterways, meron silang farm, meron silang fuse storage room, meron din silang temple, meron silang drying yard, meron potassium nitrate, firecracker crimping, pond, fuse making area, powder pounding, warehouse, flash powder, the warehouse of the flash powder, aluminum powder warehouse. Ang haba na tuloy ng nasabi ko. Meron din silang exhibit room kung saan dito pinapakita ang process ng paggawa ng firecracker. Tara, pasukin natin. Sa loob, makikita mo yung explanation, yung history nila, kung paano ginawa yung firecracker in the process, at lahat ng information na kailangan mong malaman, nandyan siya. Itinayo ito noong December 1925. And in terms of its scale and productivity, ito yung second largest firecracker manufacturer. Booming noon ang firecracker business dito sa Macau. Pero pagdating ng 1970, unti-unting nanamlay ang kanilang productivity. Hanggang sa tuluyan ng nagsara. Dahil na rin sa yung mga tao is pinili nila yung ibang trabaho dahil sa health risk na dulot nito. Kasi lubhang delikado at mapanganib ang mga chemicals ng firecracker kapag matagal tayong exposed at nasisira ang ating katawan nito. Kaya bago ito ma-approve, kailangan magkaroon ng approval muna sa mga community. Bukas ito everyday, every 6 AM to 7 PM, including public holidays. Wednesday, closed at 3 PM. Sa loob ng factory, meron din silang maliliit na temple kung saan doon nila inaalay yung productivity and operation nila na sana walang masamang mangyari. At heto yun. Maliit lang siya pero napaka-importanting significant sa loob ng kanilang factory. Lalo na pag ghost month. Kasi kilala ang buwan na yun na malas sa negosyo. At maraming sakuna ang mangyayari. Kaya parang mandatory na rin na nagkaroon sila ng temple sa loob ng factory. Hindi naman yan nawawala kahit sa kasalukuyan ngayon. This factory has been in operation for the longest of all firecracker factories here in Macau. It was deemed open in 1912 and stopped operation in 1984. The period of operation lasted for nearly 60 years. Malinis din dito, guys. And kahapon nga, nung nagpunta ako, nagsarado sila kasi nag-conduct sila ng fogging para sa mga mosquito. Heavily equipped with CCTV and meron ding guards. And this place is also very accessible to the public commuters kasi paglabas natin mamaya, nandyan na yung kalsada at anong bus yung sakyan natin, ipapakita ko din sa inyo. Restoration project ang ginawa nila dito. And as much as possible, I will try to make this video up to 5 minutes long only. Yung malalaking ugat ng mga puno ang talagang patunay kung gaano na ito katagal. So, ito yung entrance opening niya. Yan dyan yung papuntang Old Taipa Village. And sa kabila naman is yung papuntang Old Taipa Houses. As you can see, katabi lang talaga ng kalsada. At minsan may pagkakataon na sobrang traffic pa din dito. Kaya pwede lang kayong maglakad. Yung stairs na yan yung papunta yung Old Taipa Houses, parang shortcut na din. At yung bus, anong bus na pwede yung sakyan, screenshot yun na lang or i-post, heto siya. At dito din kayo bababa sa bus stop na ito. Kung gusto niyo man makita ang kabuuan, nag-live ako sa aking YouTube at pwede nyo din yung panoorin.
And if you want to see more of Macau travel destination site and tourist spot, don't forget to follow this TikTok or kahit anong platform kung saan mo man ito napanood, because I will be sharing you more travel tips and guide as well. Again, thank you for watching. Peace! Bye-bye! See you sa next upload.